Sa akin pong mga kapatid na pari at sa inyo mga kapatid sa ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagninilay ngayong tinatawag na Paschal Triduum, ang tatlong mahahalagang araw ng pagdiriwang para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kung mapapansin po ninyo sa ating pagsisimula nitong Paschal Triduum kahapon, tayo ay nagdiwang ng banal na misa ng masaya sapagkat dito sa banal na misa ng Huwebes Santo, inalala natin ang nangyaring huling hapunan ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. At magandang sa bawat pagninilay, sa bawat araw, hanapan natin ng magandang pagkilos ang ating Panginoon sa bawat araw. Halimbawa, kahapon, Huwebes Santo, ang nangyaring pagkilos ng ating Panginoon ay ang kanyang pagpunta doon sa tinatawag na upper room. Doon sa lugar kung saan ginanap ang huling hapunan. At doon sa kanilang pagsasalo-salo, malinaw na sinabi ng ating Panginoon, "Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." At doon umikot ang ating pagninilay sa ating pagdiriwang ng unang araw ng Paschal Triduum. At ngayon sa pangalawang araw, ang pagkilos ng ating Panginoon ay pagkilos patungong krus. At narinig natin mula sa ipinahayag na pagpapakasakit ng ating Panginoon kung papaanong nangyari na siya ay nilitis at hinatulan ng kamatayan. Sa araw na ito ng Biyernes Santo, sa pagpapatuloy natin ng ating pagninilay, marami tayong mga simbolo, mga seremonya, mga ginagawa upang ipaabot sa atin ang kalungkutan ng araw na ito ng Biyernes Santo. Kung kahapon masaya ang pagdiriwang, ang kulay ng liturhiya ay puti, mayroong inawit na gloria, maraming mga nag-serve na may mga dalang maraming mga kandila, may insenso. Kakaiba ang Biyernes Santo. Nagsimula ang pagpasok ng mga punong tagapagdiwang ng tahimik. Halos hindi ninyo napansin. Siguro yung iba nagtataka, bakit pumasok na sila? Wala pang sinasabi yung commentator. Pero nung kami ay nakarating dito sa itaas at lumuhod, doon nagsalita ang commentator at sinabi, lumuhod po ang lahat. Nagsimula tayo ng liturhiya ngayong hapon ng tahimik, nang walang anumang awit, nang anumang walang gayak ang ating altar. Simbolo na sa araw na ito, wala naman talagang dapat ipagdiwang, wala naman talagang dapat ipagsaya, sapagkat ang araw na ito, ang araw ng pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang araw na ito, ang araw na kung saan yung kanyang mga pinili at tinawag na alagad, 12 lahat, halos iniwan siyang mag-isa. Ang tanging naiwan lamang na nandyan at sumusunod sa kanya ay ang kanyang tinatawag na minamahal na alagad. Pero ang 11, tumalikod, umalis, lumayo. Anong nangyari sa 3 taon ng pagsasama-sama? Anong nangyari sa mga kwentuhan, sa mga pagsisikap,
na magkaisa, maging bukas sa paanyaya para gawin ang kung ano ang mabuti at tama. Sa narinig natin kanina, magandang balikan, kwento tungkol sa paglilitis kay Jesus. Lagi kong sinasabi, kapag ako po ay nagbibigay ng recollection, dito sa pagninilay sa tagpong ito, napakagandang balik-balikan at ulit-ulitin. Sapagkat dito sa pangyayaring ito, habang si Jesus ay nililitis sa loob ng hukuman, sa labas nandoroon din, nililitis ang isa sa kanyang mga alagad, si Pedro. Bakit ka ba dinala dito ng mga tao? Tanong kay Jesus, ano bang kasalanan mo? Bakit ka nila dinala dito? Pero sa labas, ibang uri ng paglilitis ang nangyayari. Di ba alagad ka ni Jesus? Hindi. Alam mo, sigurado ako, kasama ka ni Jesus. Hindi ako kasama ng taong yan. At sa pangatlong pagkakataon, muli, tinanong itong alagad na ito, alam mo, sigurado ako, alagad ka ni Jesus. Hindi ako yon. At ang sabi ng kwento, pagkatapos ng 3 beses na pagkakanulo, tumilaok ang manok. At doon, itong alagad na ito, natauhan, nagising, at naalaala niya. Isang beses habang sila ay magkakasama, minsan sinabi ni Jesus sa kanila ang kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay kinakailangan magpasan ng krus, magpakahirap, ipako sa krus, mamatay, pero pagkalipas ng 3 araw, muling mabuhay. Pero anong sabi nitong alagad na ito na ang pangalan ay Pedro? Panginoon, hindi ko hahayaan na mangyari yan sa iyo. Magkakaibigan tayo, magkakasama tayo, ipagtatanggol ka namin. Hindi namin hahayaan na may dumakip sa iyo. Pero naging totoo ba si Pedro sa kanyang salita? Sa harap pala ng matinding pagsubok, hindi pala kaya ni Pedro na panghawakan ang kanyang salita. Yung tipong, alam mo Pedro, hanggang salita ka lang pala. Kapag nasa harap na pala ng matinding panganib, naiiba ang iyong salita at naiiba ang iyong gawa. Kaya naging napakatindi para kay Pedro itong karanasan na ito, na doon sa labas habang nililitis si Jesus, naranasan niya rin kung paano ang litisin. At nung na-realize niya ang lahat, na hindi siya naging tapat sa kanyang salita, siya'y tumatakbo palayo, umiiyak, nagsisisi. Ano yung aking nagawa sa aking Panginoon? Ang yabang-yabang ko sa aking pananalita noon. Pero sa harap pala ng matinding pagsubok, hindi ko pala talaga pwedeng panghawakan ang aking salita. Kaya itong araw na ito ng Biyernes Santo ay araw na kung saan yung mga nagsasabi, mabuhay ka Jesus, o sana sa anak ni David, pinagpala ka na napaparito sa ngalan ni Jesus.
Ito yung araw kung saan lahat bumaliktad at ang sigaw, ipako sa krus. Ito yung araw kung saan magandang balikan sa ating buhay. Ano-ano yung mga sinabi natin noon, ano-ano yung mga ginagawa natin noon na ang gaganda. Pero sa maraming dahilan pala, katulad ni Pedro, hindi rin pala natin kayang panghawakan. At hindi rin naman pala natin kayang panindigan. Ilang beses ba nating iniwan si Jesus para gawin ang kung ano ang mas gusto nating gawin kahit na alam nating masama? Di ba parang katulad din tayo ni Pedro? Mayabang kung magsalita, pero kapag naharap sa alanganin, kapag naharap sa matinding sitwasyon, bumibitaw sa katotohanan. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Ang tunay na nakikinig at sumusunod sa akin ay nakikinig at naninindigan sa katotohanan. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magninilay. Hayaan nating magsalita ang mga seremonya, ang mga simbolo, ang liturhiya sa atin. Maaaring sabihin natin, taon-taon ganito yung ginagawa natin at pamilyar na tayo sa lahat ng ginagawang ito. Pero hingin natin sa Diyos ang biyaya, Lord, magsalita ka sa akin sa pamamagitan ng liturhiyang ito ng Biyernes Santo. Sa anong bahagi ng liturhiya ba maaaring magsalita ang Diyos sa iyo o sa akin? Ano ba yung mensahe ng Diyos sa akin sa araw na ito, sa Biyernes Santo na ito? Ano yung para bang ipinapaalaala ng Diyos sa atin sa araw na ito? Kung ako yung tatanungin, ang pinakamalapit na pwede kong sabihin, yung nakita kong eksena pagkatapos na ako ay tumayo mula sa pagkadapa sa altar. Hindi ko nakikita yung aking mga kasamang pare, pero pagtayo ko, para bang ako'y nagulat nang makita ko ang ating kasama at kapatid na pari nakaupo, nahihirapan, hindi halos makatayo. Sa kagustuhan na maging faithful sa Good Friday liturgy na kinakailangan ang pari ay dadapa. Sinikap namin itong gawin, pero naging napakatindi ng mensahe sa akin nung eksena na yon, na para bang ganun ba talaga kahirap ang sumunod sa ating Panginoon, na kahit yung katawan, yung physical na katawan ay para bang sumusuko, kailangan pa rin talagang sumunod, kailangan pa rin talagang maglingkod. At iyon ang Biyernes Santo. Iyon ang isang napakagandang halimbawa ng pagsunod sa ating Panginoon. Kinakalimutan ang sarili para lamang maipakita ang tunay na pagsunod. Kaya ang araw na ito ng Biyernes Santo, ang araw
kung saan ang ipinapahayag at ipinapakita ng Diyos sa atin ay ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Inako ni Jesus ang kung ano ang mayroon tayo upang makibahagi tayo sa kung ano ang mayroon siya. Anong ibig sabihin? Inako, inangkin ni Jesus ang kasalanan natin upang maibahagi sa atin ang kaligtasan at buhay. Akalain mo yon? Ako ang may kasalanan, pero siya ang naghirap, ipinako sa krus at namatay. Di ba napakalaking bagay na talagang dapat ipagpasalamat sa Diyos? Ako dapat, Panginoon, ang naghihirap. Ako dapat, Panginoon, ang ipinako at namatay sa krus. Pero dahil sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, ginawa mo ang lahat para sa akin. Para sa aming lahat. Kaya maraming salamat, Panginoon. Hindi namin kayang suklian itong ginawa mong ito para sa amin. Pero ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya na sa pag-aalay mo ng iyong buhay para sa amin, lagi ka naming piliin, lagi kaming magsikap mamuhay sa katotohanan at sa pagsunod sa iyong kalooban. At sa bandang huli, sa katapusan ng aming buhay, makasama ka namin sa iyong kaharian sa langit. Amen.